Araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay kabilang po sa undercard sa Gilberto Ramirez kontra Bilam Smith. Fight schedule November 16, nagaganapin po sa Riyadh, Saudi Arabia. At ang tatalakayin naman natin na bakbakan, ito po ay sa pagitan ni William Cepeda Sigora ng Mexico kontra Tevin Farmer ng Amerika. At sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inanyan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at makapagdesisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang bakbakan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapagdesisyon kayo. Nasa inyo ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para naman sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana supportahan po yung pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Oo, kaya naman hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya naman. Doon po sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa panig ng Amerikano, Tevin Farmer. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada itong si Tevin Farmer. 33 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at may 1 tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, 2 beses nakatikim ito ng knockout or technical knockout. May edad na 34 anyos at ang height, 5 foot and 6 inches. Reach, 67 inches. South po ang stance. Knockout ratio, 24.24%. Last fight, July 13, 2024, nakasagupa sa Raymond Maratalla. Panalo ba yun na most decision si Tevin Farmer? Eksperyensya, karanasan itong si Tevin Farmer. Mga Lods, 5 times world champion ito sa super featherweight division na hawakan niya ang IBF. At dito naman sa lightweight division na kung saan dito sila magpangabot ni William Cepeda, ang mga matitindi na kasagupan ni Tevin Farmer ay ang katulad ni Joseph Diaz, Billy Dib, Kenichi Ogawa. Skills nitong si Tevin Farmer, masasabi kong all around boxer ang galawan ng boksingirong ito. Pressure party style, defensive style, lumalaban sa brulan, tututuro bakbakan, may counterpunching style. Pero may ibubuga din po ito sa technical na laban. Maganda ang opinsa, may kahusayan pagdating po sa depensa ang boksingirong ito. Taglay ang hand speed, timing, liksi na galawan, accuracy. Pagdating po sa durability o tibay ng boksingirong ito, masasabi ko po na may kahinaan siya, which is na knockout na ito. Lamang, masasabi ko rin na matindi ang determinasyon ng boksingirong ito. Bakit? Pagkatapos makatikim ng knockout, 2 beses na nga, pero may mga laban pa rin siyang naipanalo. Katunayan, sa kanyang laban kay William Cepeda, kung di po tayo nagkakamali, nakataya dito ang WBC interim sa lightweight division. Oo. So, magandang laban ito. Isang oportunidad sa magkabilang panig para mapapalaban sa isang world title bout. Sino bang kampiyon? Shakur Stevenson. Ang tinaguri ang the sweet science of boxing. Oo. Tinagurian ko siyang sweet science of boxing. Siya yung hit no hit eh. Okay. Sa panig naman ni William Cepeda ng Mexico. Bilang isang professional boxer, may impresibo naman na kartada ang Mexicano. 31 wins with 27 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad lamang na 28 anyos at ang height 5 foot and 9 inches. Reach 69 and a half inches. South po din ang stance, knockout ratio 87.1%. Last fight, July 6, 2024, nakasagupa nito si Giovanni Cabrera. Sino ba itong si Giovanni Cabrera? Tipong dating world title challenger nito sa WBA ni Isaac Pitbull Cross, kung di po ako nagkakamali. Noong saan, sa laban niya kay Pitbull Cross, natalo lamang siya sa pamamagitan ng split decision or majority decision, ganyan. Pero dito kay William Cepeda, ang itinagal lamang ni Cabrera is 3 round.
scheduled rounds of professional boxing. Karanasan o eksperyensya nitong si William Cepeda, bagamat umabot na sa 31 ka mga laban sa professional boxing itong Mexicano, hindi pa ito ganap na naging isang world champion. Ngunit ang kanya namang mga kinalaban, mga kapwa niya, mga dating world title challenger, na katulad ni Mercito Hista na ating kababayan, Joseph Diaz na dating world champion, Giovanni Cabrera na dating world title challenger. Sa skills naman itong si William Cepeda, masasabi kong boxer puncher. Pressure fighter style, which is malimit natin nakikita sa kanya yan. Defensive style, lumalaban sa brulan, tututo na bakbakan, may counter punching style. Volume puncher, aggressive fighter, power, timing, at accuracy. Pagdating naman sa depensa, average na din po ang depensa nitong si Cepeda. Ibig sabihin, may mga puwang. Kumbaga, may mga openings na delikado ding masamantala o makounter. Pagdating naman sa durability ng boxingerong ito, masasabi kong may tibay din po ang batang ito base sa kanyang mga kinalaban. So, ibig sabihin, pagka sinasabi naman natin may tibay, ibig sabihin lang noon mga lods, hindi sa lahat ng pagkakataon po iyan. Masasabi lamang natin na matibay by physical ang isang atleta, isang boksingero, isang fighter, once na magre-retiro yan, na hindi man lang sumayad ang pagmumukha sa luna. Tulad nila ni Gennady Golovkin, Donnie Ahas Nietes, yan, mga yan. Yung pinakaunang world champion ng Pinas, kung di ako nagkakamali, yung pinapangalan ng Pachubilla, yan, mga yan. At marami pang iba naman ng mga Pinoy na hindi rin nakatikim po ng knockouts. So masasabi natin matibay o nagretiro sila na hindi man lang sumayad ang pamukha nila sa luna, sumatibay sila sa physical. Dahil sa kanilang nakaraan na mga digmaan o mga bakbakan. O natalo lamang sila sa puntusan, ganyan. Okay, ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Dahil WBC interim ang kanilang paglalabanan, sino ba ang kampiyon ngayon dyan? Di ba si Shakur Stevenson? So, sa ranking tayo. Itong si William Cepeda, rank 1 sa WBC, rank 1 sa WBA, rank 1 sa WBO. Samantala si Tevin Farmer, rank 13 ito sa WBC, mga idol. So, sa ranking lamang po si Cepeda. Oo. So, ngayon, dadako tayo sa physical na appearance ng maglalaban. Edad ang unahin natin. 28 anyos si Segura or si William Cepeda Segura. 34 anyos si Tevin Farmer. So kalakasan niya yun ni Segura pero nasa prime pa rin naman itong si Tevin Farmer. Parihong nasa prime ang dalawang maglalaban. Lamang malapit na sa kaduduluhang prime si Tevin Farmer, which is 34 years old. Okay, sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Sa height, mas matangkad ng 3 inches si William Cepeda Segura. Advantage po yan. Sa reach, 2.5 inches lamang pa rin si Segura. Kung gagamitin niya na William Cepeda Segura ang kanyang height, reach advantage, mapahirapan niya si Tevin Farmer. Dagdag natin. Parehong south po ang dalawang maglalaban. Pagdating sa power, umaabot po sa 87.1% ang knockout ratio ng Mexicano. Samantala itong Amerikano, 24.24% ang kanyang knockout ratio. So, mula sa height, reach, power, advantage po yan kay William Cepeda. Okay, ngayon naman tayo pagdating sa activity. Parihong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, masasabi kong lamang sa karanasan itong si Tevin Farmer doon kay William Cepeda Segura. Bakit? Dahil naging ganap na maging world champion sa super featherweight division at sa uri ng kinalaban sa lightweight division ay hindi naman napag-iiwanan si Tevin Farmer at kasama pa ito sa ranking. Although rank 13 ito pero kasama sa world ranking sa 1 to 15 doon po sa boxing scene.
Courtesy sa boxing scene dahil doon tayo kumukuha ng impormasyon. So dyan mga Lods, 55-45 in favor of Tevin Farmer in terms of experience. Oo. 55-45. Bakit? Dahil din sa uri ng kinalaban ni William Cepeda Segura. Mercito Hista, Maxi Hugs, Joseph Diaz, Giovanni Cabrera. So, ang kaibahan lang, dating world champion si Tevin Farmer. Kumbaga wala na itong patunayan. Dahil nag-world champion na ito dati. At 5 times pa yun ha. Doon nga lamang sa Super Featherweight Division. So, isang baitang lang din naman. Dahil mula sa Super Featherweight Division, ang sunod doon, Lightweight Division. Ngayon, dadako tayo sa skills. Boxer, puncher. Kontra all around. Boxer. Kung sa skills tayo, may kalamangan si Tevin Farmer. All around siya eh. May bubuga sa tinikalan. Pero tandaan din natin na nagpapahirap sa mga all-around boxer, technical fighter, ay ang mga aggressive fighter, volume puncher. Nang saan itong si William Cepeda, kung ating ikunikta yung kanyang height, reach advantage, power, pagka-boxer puncher, pagka-volume puncher, pagka-agresibo nito na tila baga hindi nauubusan na suntok, posibleng yan ang magpapahirap at posibleng yun ang magiging kalamangan ni William Cepeda. Pero sa ngalan na all-around boxer kontra boxer puncher, may kalamangan ang all-around boxer. Oo, pero depende yan, nagkadepende pa rin po yan sa kanilang estratehiya. Uubra ba ang height and reach advantage with power nitong si William Cepeda doon sa hand speed? Liksi ng mga galawan nitong si Tevin Farmer. Pero tandaan natin, malaking boksingero si William Cepeda doon po kay Tevin Farmer. Oo. Gusto ko ang galaw ni Tevin Farmer. Mabilis. Ang problema yung power. Kasi kung yan ay hindi iindahin ni William Cepeda ang mga suntok ni Tevin Farmer, ay mamamain siya. So ngayon dadako na tayo sa comparison. Kuya Rong Sports, sino ba talaga Llamado? Okay. Llamado po si William Cepeda Segura, 60-40 para sa akin. In favor of William Cepeda, 60-40. Dahil si William Cepeda sa ngayon nasa top ranking lamang sa physical na appearance at doon lang siya medyo lugi ng kaunti sa eksperyensya. Sa skills, ano kasi ang skills? Boxer puncher, so pwede ding mag-adapt yan. Kung makipag-technicalan si Tevin Farmer, pwedeng i-adapt ni William Cepeda. Ganon ang boxer puncher. Kaya nilang i-handle ang technical fighter. At agresibo volume puncher ito with power. Yun ang kaibahan. So ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Okay, ang official prediction ko po dyan, William Cepeda by technical knockout. 7-12. Mula 7th round hanggang 12 rounds, may tendency na bibigay si Tevin Farmer sa pagka-agresibo, sa pagka-volume puncher, sa power na taglay-taglay nitong si William Cepeda. Ngayon, kung sakali di magawa ni William Cepeda ang i-knockout, i-technical knockout si Tevin Farmer, William Cepeda pa rin ako by unanimous decision or split decision. Bakit? Posible kasi na idomina lang ni William Cepeda ang laban gamit ang kapag-agresibo, gamit ang power, na kung saan ang gagawin ni Tevin Farmer ay magiging survival mode sa laban. Oo, yan po ang isa. So, maging dominante si William Cepeda. Pero this is boxing. Anything can happen. Hindi porket 60-40 ito ay walang tsansang manalo si Tevin Farmer. Dahil sa boxing po mga idol, di ibig sabihin noon na dihadong-dihado ay walang tsansang manalo. Kaya nga ang boxing naging kilalang sports. Bakit? Dahil
ang sitwasyon sa boxing, ika nga ni Gennady Golovkin, sa isang suntok lang kayang bumago sa takbo ng laban. Sabi naman ni Antonio Margarito, dating nakalaban ng ating pabansang kamao, sa isang suntok lang kayang tumapos sa laban. Malay natin, baka masingitan si Cepeda, di ba? Sa mga tuwid, ang pinakatsansa ni Tevin Farmer, upset. Maka-upset kay William Cepeda sa paanong paraan. Knockoutan o puntusan. Pero mas malapit-lapit po ang puntusan dahil yung hand speed. Pero yung upset mga lods, walang pinipili yan. Either sa puntusan, yung kanyang hand speed, or knockout. Kasi posibleng mapuruhan niya. Malay natin kung mapuruhan si William Cepeda sa kung saan ito mahina. Although hindi ko pa nakikita ang kahinaan ni William Cepeda. Pero malay natin dahil sa hand speed nga, sa liksi nga, nagalawan itong si Tevin Farmer. Kaya hindi rin nakakatiyak dito si William Cepeda Segura. Alam naman natin, boxing ito. Pero sa akin, ang pinaka-tsansa ni Tevin Farmer maka-upset. Oo, may tsansa itong maka-upset. Knockoutan din o puntusan. Kung sa knockoutan, walang pinipiling round dyan. Lalo na si Tevin Farmer, sanay sa pangmatagal ang laban. Mula first round hanggang 12 rounds, posible. At posible niyang ma-outbox din si William Cepeda gamit ang hand speed. Liksi na galawan, posible din yan. Ganun naman, pabor ako kay William Cepeda dito. Medyo humaba na po ang ating video, kaya naman magpapaalam na po ako sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawa na sa pagsuporta dito sa ating munting channel, Andong Sports PH. God bless.